No? God, hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pagkasimula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga online, welcome po sa Father's House Christian Center. Tayo sa Diyos, isa pa silang awitin natin ng Panginoon. Thank you for the cross. Yes, praise the Lord God Almighty. Ang namin ng Panginoon, ingatan niyo ang Diyos. Pansin niyo ang Panginoon. Praise the Lord God. Lord to God, you live the life I should live. You never dead, I should die. Take my sins so you could forgive. God in my place was crucified. Thank you, God. Thank you for the cross. It was the blood that saved me. Thank you for the cross. It has the power to raise me. Thank you for the life you gave. My Savior in my place. I'm singing thank you. Oh Jesus, thank you. Thank you for the cross. You live the life, oh God. Hallelujah. You live the life that I should live. You lay the death that I should die. Yes, bearing my sins so you could forgive. God in my place was crucified. We thank you, Lord. Thank you for the cross. It was your blood that saved me. Thank you for the cross. It has the power to raise me. Thank you for the life you gave. My Savior in my place. I'm singing thank you. Oh Jesus, thank you. Thank you for the cross. Now it's the time to worship. Hallelujah. God, now it's the time to worship. God, now it's the time to give your heart. God, just as you want to worship. God, just as you are for your God. God, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who that you choose me now. One more time, hallelujah. One day every
is with us. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, the Lord is love. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace. Hallelujah. There is peace. There is love. There is joy. It is the freedom you set us free. Hallelujah. It is for freedom, set us free. Once more, it is for freedom, you set us free. We are free, hallelujah. I'm free, I'm free, I'm free. Yes, I'm free. One more time. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. Yes, Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is peace, glory to God. There is peace. There is love. There is joy. It is for freedom. Glory to Jesus. Hallelujah. It is for freedom to set us free. It is for freedom, one more time. It is for freedom to set us free. I am free. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. One more time. I am free. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. We will walk in your freedom. We will walk in your freedom. Walk in your liberty. We will walk. We will walk in your freedom. Walk in your liberty. Once more we will walk. We will walk in your freedom. Walk in your liberty. Oh, last time. Yes. We will walk in your freedom, walk in your liberty. There is peace and love. There is peace. There is love. There is joy. It is for freedom. Glory to Jesus. It is for freedom, set us free. Hallelujah. It is for freedom. It is for freedom to set us free. I am free. Everyone sing. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. Right, let's say, oh, I am free. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. For the last time, I am free. I'm free. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. Yes, palapakan natin, Panginoon, purihin natin ang Diyos. Dakila, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Salamat, Panginoon, purihin ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Praise God. Dahil sa Panginoon ay sa mga lumay na waiting, holy forever, God. Hallelujah. Praise Lord Jesus. Glory to God. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all will believe to sing the song
before us. All who gone before us. And all who will believe. Sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing. Hear the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Verse 2 of that and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Yes, so God, if you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and name the angel cry, and the angels cry, holy. All creation cries, holy.
announcement, ating worship schedule. Meron po tayong panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, morning devotion, morning prayer natin, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. At ang ating Sunday School, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon. Darating 10 a.m. ating morning worship at 6:30 p.m. naman ang ating evening worship. Same time din po na every Wednesday natin na midweek service. Sa kagabi rin po siya. At panalangin natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ating mga government officials. Dalangin din natin ang kaligtasan ngayong linggo sa paparating ng bagyo. Kaya po'y manalangin din ang ating mga mahal sa buhay at mga sarili din na tayo'y ninaingatan ng Panginoon. Ating mga leaders, panalangin din natin church leadership, Pastor Dwayne Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ating national leader, Pastor Boy Disipita, pati na rin ang mga regional leaders pa, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nan Butay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Elizabeth, pati ating Mother Church, Pastor Rico. Dalangin din natin ang kalakasan ng ating mga pastor at ang mga fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Marceliano, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Don Canyosa, Pastor Junlay Bichayda, Pastor Sam Pulpul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shanes, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumay. Pag-pray din natin ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Laos, Japan, at ang ating mga kapatiran sa Vietnam. Pag-pray din natin samahan ng ating Panginoon. Pati na rin ng bayan ng Antipolo, ang ating pastor, Pastor Luis Tercena, ng isang bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, sulain, ang ating church Latin building, pati na rin ang transportation vehicle ng ating bahay ng Panginoon. Pag-pray din natin ang healing and prayer request sa April Garcia, Brother Noel Tataro, Bonifacio San Pedro, Shirley San Pedro, Rita Loria Salgadulo, Pastor Tom Payne, at ilapit nila sa Panginoon din ang ating mga mahal sa buhay. At kung meron mga karamdaman ngayong umaga, ay pag-pray natin lapit na sa Panginoon at ang ating activities po na tapos po kahapon. Itong last week, ang ating International Bible Conference natin sa Mandaluyong, International Metro Manila, at ang ating Impact Team ang susunod next year, March 21, at sa mga announcement din kung ano pong araw ng ating Jubilee Service 21, ay atabayat natin ang pag-uulat ng ating pastor. Praise God. So makaragdagan pa po dito ang ating pastor din ang announce. Praise the Lord. Bago tayo lumakupasi sa pangbahagi ng ating Panginoon, tayo manalangin at samahan tayo ng ating kapatid, Brother Eldan. At bago tayo manalangin, purihin natin, palakpakan ng Panginoon. Taas natin ng Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Salamat Panginoon. Salamat o God. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to Jesus. Thank you God. Praise God. Hallelujah. Magbanal ang ilang Diyos po ang Panginoon sa lahat, Panginoon Lord. Dinadalangin pa rin po namin, Panginoon God, ang mga nakamit sa harapan, Panginoon Lord. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, ang paparating, Panginoon Lord. Na bagyo, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga anak, Panginoon, na sasanatahan ng bagyo, Panginoon God. Dinamit, Panginoon God, ang mga intention pa rin, Panginoon God, at tatamaan po ng bagyo, Panginoon. Ingatan po sila, Panginoon Lord God. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon God, ang mga official ng government, Panginoon Lord. Makipasok ka, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, makakilala sila at dakilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga karamdaman, dakilang Diyos. God, ipuin mo ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, at namin, Panginoon, sa mga salita. Amin na namin, Panginoon, Panginoon, agad. Iniunom sila, Panginoon, pinagaling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang umaga nito, Panginoon, Lord, ang mga aral ng Diyos salita, Panginoon, God, bayan ang Panginoon, ang banal mo, Espiritu, Panginoon, sama mo po siya, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, God, ang mangusap sa iyong mga anak, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, God, sa iyo, Panginoon, binabalik ang pinakamataas na papulit, pagsalat, pasasalamat ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesus, God. Amen. Hallelujah. Tayo magtanggap sa isa, magkamayan. Hallelujah. Praise the Lord. Isang pa, uwi na natin ang Panginoon. Happy is sin, and the ways to be happy is to face satisfaction to cover and the mountain.
shall be. Amen. Praise God. Isa po magandang gabi o umaga sa inyo lahat. Hallelujah. So, talagang nasabi, katatapos lang ng konferensya. So, nilalagay nila, ang alam ko talaga nakalagay sa Father's House Group ng Antipolo para kung sino mang mayroong nagnais na makita kung anong nangyayari at kung ano ba ang ginagawa roon ay napapakinggan natin o nakikita natin. So, hallelujah. So, ang sarap isipin na sa Japan at sa Vietnam ay may sumusulong ang kaawagin ng Diyos at tayo ang ginagamit doon, mga Pilipino. Kapatiran natin, lalo na doon sa Japan. Amen. Pastor Franco ay naroon na, nakakatuwa. Tuwan-tuwa ako. Pagkamat nung una ay nangarap din kami ni Mama na gamitin ng Panginoon sa lugar na yun, kaya lang hindi kalooban ng Diyos. Meron tayong nakikita na ginagamit doon. Nakakatuwa dahil ang alam ko, mga Buddhist yung mga yun. Hindi sila talaga naniniwala kay Jesus, pero mayroong isa doon na kapag sila nagpapasalaw ng Bible, ay isinusulot pa nila yung damit nila na may nakalagay ng Father's House. Nakakatuwa. Ganun dapat disiplina ang mga Hapon. Meron na tayong mga kapatiran ng mga Hapon na nakita natin doon at may nakita pa tayo na isang nakalagay, nakikita ko doon sa Facebook account. Meron ng nangangaral ng salita nito sa Japan. Mayroong interpreter na isang Hapon. Mukhang magaling sa samurai, magaling interpret eh. Sino na ang kakita noon sa inyo na mahal. Kaya patuloy natin ipanalangin gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Praise God. Wala na ako nalimutan at bago tayo lumako sa salita ng Panginoon, tulad ng ating ginagawa. Amen. Praise God. Naililit mo ng pananalapi. Isip ako kung paano, ano bang hamon at dapat gawin para sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Maraming tumutuligsa at tungkol sa pagsuporta sa gawain ng ating Panginoon. Pero isang bagay pa ang dapat natin na meron na akong nabasa o napanood. Ang pinibigyan daw ng ikapo, ng tithes, ay yung mga bunga ng pananim. Napapahirin namin. Hindi ko inano. Tingin ko pastor yun eh. Hindi ko pinakinggan. Ang biro-biro naman nila. Yan ang umano sa isip ko. Yun, sa Bible, ginawa yun dahil yun ang pangunahin nilang trabaho o pagsasaka. Kaya ganun talaga ginagawa nila, binibigay nila yung hindi sila umahawak ng pananalapino ng currency dahil ang nabubuhay sila ay sa bunga ng lupa. Sa panahon natin ngayon, pwede ba yun? Ipapayad natin kay Pakalis? Bunga ng mangga, isang tikwis na mangga, sabi ko, ang mga ngaral na ito, ang tanungan. Siyempre nag-iiba, katulad ng sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Sige na, sige, gawin mo. Huwag kang bumili ng bigas, huwag kang bumili ng andok, o tinapay ang kainin mo. Kaya sabi ko itong mga taong ito, natuloy ko. Kasi, pagkasing nun, nakakavirus ka lang sa social media eh. Mas hindi pa huwag ka na lang magsalita. Dahil ginugol lang. Kaya sabi ko, hindi nyo
paboritong panurin niya yung Jacob eh. Buko. Ano ba yun? Yung buko, yung isang karakter sa ano daw yung sabihin ng buko? Ha? Sheep daw yun. Sheep o yung bangka. Ay, hindi pa rin pinapalo ni Jacob. Buko. Sabi ko ba, Jacob, ano ba yung mga nasabi? Yung pala yung karakter sa YouTube ng parang title ay buko. Okay, tayo po ay liligo ng pananalapi. Tandaan po natin, natatapos lamang po ng November 1. Natatapos lang. Sinong tumalaw sa ating mga punto ng ating mga mahal sa buhay? O yun ay kahiya. Hindi ko dapat ikahiya yun eh. Nga na sinasabi ko nga na, isuot na sumapay ito sa kanila. Sa pabuluhan nila. Kasi delikado eh. Isang nakikita mo na doon sa simentero, inuman. Isang nakita mo, may nagpapanuntok na. Nagnanakaw ng kandila. Nagnanakaw ng... Ang gulo eh. Magulo ang nasa liputan. Napunan nyo, kaya ako binanggit doon. Ito tatanaan ng isang katanungan ko lang. Ang isang patay ay wala pong kakayanan magbigay. Tingnan ninyo. Ang patay binibigyan ng kantina, binibigyan ng bulaklak, binibigyan ng pagkain. Nilalagay nila yun doon, mga Katolik ganyan eh. Ang patay, walang magagawa, walang kayang gawin kundi tumanggap. Sino ba nakakaunawa? Sino sumasang-ayon doon? May nakita ka na bang patay na nagbigay? Ngayon, nais ko po sabihin, kaya po tayo nagbibigay, tayo bibigay. Kung hindi ka nagbibigay, ibig sabihin, spiritually patay ka. Dahil ang gusto mo lang lagi katanggap. Ano? Lahat po ng nilikha ng Diyos na may buhay, ang karakteristik nila ay magbigay. Pag ang mangga ay buhay, may dumadami ng protina mula sa ugat nila, ang mangga ay nagbibigay. Pero pag ang mangga ay namatay, ang mangga ay matutuyo at wala ng karapatang kakayanan magbigay. Ganyan po ba? Kaya spiritually at physically, katotohanan po yan. Kaya po tayo ay nagbibigay dahil tayo po ay buhay. Sino nagdala ng mga bulaklak doon sa mga patay? Sino nagdala ng mga ano? Diba? Pumupunta tayo dahil doon ng bibigay. Tayo nagbibigay, gusto tayong ibigay, tandaan ng ating pagkalaala sa kanila. Pero sila, wala silang karapatang magbigay. Wala silang kakayanan kahit dahil sila ipatay. Sino po ang mga buhay ngayon? Kung buhay ka, tulad ng mga halaman, puno, lahat ng puno na buhay, nagbibigay. At pinakikinabangan ng sakabuhay. Kaya kung tayo po, hindi natin ito yung honor, wala tayong simpatiya sa ganito, ibig sabihin pa tayong spiritual life. Wala kang pananampalataya. Iyon ang ibig sabihin. Okay, pag-alala sa akin, totoo lang po yan. Kahit anong gamitin kong explanation dyan, totoo yan. Lahat ng patay, walang kakayanan magbigay. Kaya ang tanong, anong gusto mo? Ikaw yung binibigyan? Ikaw yung tumatanggap? O ikaw yung nagbibigay? Pag ako tatanungin, mas gusto ko ako yung nagbibigay. Dahil ibig sabihin ng buhay ako. Kapag ikaw ay puro tanggap ng tanggap, gusto mo lagi puro papasok, ibig sabihin yung bahagi ng buhay mo na panay. Yun ang totoo nun. Okay, tayo pinili ko ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos.
Natawagan ko si Gerda para may pangunahan dito. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. So minsan pa, awitan natin o manalangin tayo sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po ay iyong pagpalain ang iyong mga anak. O God, na ang puso nila ay buhay na buhay pagdating sa gawain mo, Panginoon. I-bless mo po sila, pagpalain at katapuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Awit na natin minsan pa, I will deliver. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Tayo po ngayon ay darako sa salita ng Panginoon. Amen. Sino po ang nininervyos ang sabi ng totoo sa oras na ito? Dahil kay Juan. Juan ba o Juan? Juan. Sino pong nininervyos? Nininervyos ka si mama. Kapag nervyos yun at wala ka namang bahay na igigibahin. Ang nininervyos lang yung may mga itinayong bahay. Pag wala ka namang bahay na huwag ka nang nervyosin. Nakita ko po sa summit, sa social media, ang tao kapalang-amala, pinagtitibay nilang maigi ang pundasyon ng kanilang bahay. Nakita ko yan. Talagang ginagawa nila yung mga bubong nila hanggang maaaring pinapakuan nila ng isang roller ang haba ng pako para hindi mabulot yung mga yero nila. Pinagtitibay nilang maigi. Yung tinitingnan nila yung mga pundasyon ng kanilang mga bahay at tinatansya nila na kung kaya bang tumagal, sumabay kay Juan o kay Juan dahil mas malakas daw ito kaysa kay Tino. Alam natin, ang nangyari sa Cebu, yan ang sinasabi ko. Kailan ka pa maniniwala sa Bible? Lahat ng nangyayari na yan ay nasa Biblia. Kailan mo pati pala lambutin ang puso mo, ang katigasan ng ulo mo. Pagkatapos ng lindol, bagyo. Pagkatapos ng bagyo, hindi pa nakakaano. Ayo, pumapasok naman si Juan. At dapat ang tansya nila sa Sabado darating. Hindi dumating. Dahil gusto muna ng Panginoon magkaroon muna tayo ng gawain. Amen? Kaya hindi muna dumating. Kaya nagkaanda sila ngayon. At yung mga hindi kaya, nakita nila, hindi kaya ng pundasyon nila, lumilikas. Ang dami ko na nakita na lumilikas. Medyo nagriyak nga yung isang gobernador ng Isabela yata yun. Kasi lang niya tayo sabi, sobra naman ang announcement. Sobra naman, huwag naman, bawasan naman ang ninyo ng kaunti man lamang kasi sobra na, parang pananakot na ang dumarating. Ang dating sa taong bayan, nagpapanik na tuloy ng gusto. Alam niyo kung bakit sila nagpapanik? Dahil hindi matatag ang pundasyon nila. Yan ang totoo nun. Hindi matatag ang kanilang pundasyon. Alam nyo, nakita ko lang, sabi ko nga, kung kailan may nakaabang na malaking bagyo, sa kanila pinagtitibay yung pundasyon. Ang buhay nila, ng kanilang tahanan. Pero kapag wala ang titigas ng ulo,
Ayaw nilang pagkukulan ng pansin ang pundasyon ng buhay nila. Alam nyo ba? Kung magtitiwala lang tayo sa ating Panginoon, walang malakas na bagyo sa Panginoon. Walang malakas na bagyo sa Panginoon. Pinahinto ng Panginoon ang mapakalakas na bagyo ng panahon niya kasama ng mga alagad. Ang mapakalakas noon. Dahil natakot sina Pedro ay natakot. Ang sabi nga ng mga Bible scholar, si Simon Pedro ay laking dagat, taong dagat. Alam niya ang daan ng mga isda sa dagat. Kabisado niya, hindi ka magiging eksperto sa dagat o hindi ka sanay doon. Ibig sabihin, marami ng bagyo ang pinagdaanan nila Santiago, Juan, at Pedro. Pero hindi sila kinabahan. Pero nung kasama nila si Jesus, Panginoon, walang anumang baga sa iyo na kami mamamatay. At si Jesus natutulog ko sa ibaba ng bangka. Kaya sabi ng mga Bible school at hindi karaniwang bagyo. Dahil natakot ang mga veterano sa pandaragat. Pero ano sinabi ng Panginoon? Tumayo siya at ano sinabi niya? Hangin, tigil, dagat, kalma. Nakita nila tumigil. Pero pag hindi kayang patigilin ng Panginoon. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga kay Mrs. sa totoo lang, nakaawa ako sa kanila. Kaya lang, katulad ng nangyari ko sa Cebu, sunod-sunod. Alam niyo bakit? Sunod-sunod ko sa Cebu. Sabi ko kasi, diyan nagsimula ang Katolisismo. Ang unang convert sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, diyan, yun ay isang raha. Tingnan niyo. So, balikan niyo yung history, ng Philippine history. Ang unang convert sa Katolisismo, Cebu. Yun ang totoo. At bago daw mangyari yun, noong November 1, naglabas sila ng mga Diyos-Diyosan. Sinasayaw nila na pinaparada nila doon sa kabukan na yun, nung binagyo. Paloorin niyo sa social media. After 2 days, November 3, pinagyo sila. Ang daming mga tipulas ng sabi ko. Kaya nangyayari nila sa kanila sa katikasan ng ulo nila. Ayaw nilang manumbalik sa Panginoon. Okay, makibukas kayo sa amin sa unang Corinto chapter 3, verse 10 to 11. At sana sa salita na ito ng Panginoon, pananggutin na natin ang ating mga puso. Pananggutin na natin ang mga isipan natin. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 11. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang kinagsasalikan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit, ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Verse 11, at dito pupunin yung ating pag-uusapan. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na. Uulitin ko dahil yun ang gusto kong bigyan ng pansin dito. Kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ang sabi rito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, at ito'y si Kristo Jesus. Napakatitigas ng ulo ng mga tao. May nakalagay ng pundasyon. Gumagawa pa ng alternatibo. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag ka na mag-eksperimento ng pundasyon ng buhay mo dahil may nakalagay na. Si Jesus na nga ang naglagay. Siya na yun. Siya yung pundasyon.
Tayo po'y manalangin sa Panginoon dakila at ang pagka-Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang lalangin ko po samahan mo ang iyong salita. Buksan mo ang bawat pagpanilig ng iyong mga anak. Sa loob o sa labas ay buksan mo ang puso at isipan nila upang maunawaan nila ang mga bagay na dinadanas ng mundo ng kalamidad at ilang Diyos. Marami mong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Pagpalain mo, samahan mo ito at pahiran ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko mangusap sa simple payat na pangungusap, the problem with life building. Ang problema sa pagtatayo ng buhay. Yung konferensya natin, ang title ko nun, Call to Build. Kaya yung kung makikita nyo, kung nanonood kayo, ang halos lahat ng tema ay may At itong aking binasa nito, dito kumuha. Itong tekstong ito. Kaya nabuko sa akin yan. Diyan kumuha si Pastor Ernie Herente, yung unang pangangalan niya ng Marquez. Pagbubukanan ng konferensya. At tinawag niya, ang title niya ay Co-Builder. Kung mayroon co-driver, co-pilot, hindi ka naman niya ng pansin, co-builder. Ang kasama sa pagtatayo. Ang katuwang sa pagtatayo. Ngayon, namumusap naman ako the problem with life building. Una, na nais kong bigyan ng pansin, we don't want to acknowledge what is already there. Ayaw natin kilalanin ang nalalagay na, kaya nga inulit-ulit mo yung salita. Na nalalagay na. Ibig sabihin, may nakalagay na. Kilalanin nyo na lang. Kilalanin na lang natin yung nalalagay na. Huwag ka na mag-eksperimento. Ang problema, ayaw ng taong kilalanin yung nakalagay na pundasyon. Yan po'y tumutukoy. Yung kita ko noon, nung magtayo siya ng bahay ko sa mga napakalaki ko, yung kanyang halos 1,000 kilometers, 1,000 square. Yung kanyang bahay. Ako punta sa loob yung rider niya mo, mga 2017 na siguro yun. Naglagay siya ng pundasyon, yung pagbabaunan, yung pagkukunan ng pwersa ng mga poste. Nakinubahay ng nagay niya po. Ipa ko siya, ako kami hawak ng bag niya, yung pera niya. Dalhin, ang pera niya. Ano ni mama yun, iyan ni mama, kapun ng asawa niya. Parang ngayon rin ha. Nagtatayo siya nung umukay sila ng pundasyon. Pinabot ng ilang bulan. Pundasyon pa lang ito. Sabi niya, ano ba? Ganyan ba talaga yan? Aba, nakakalahating milyon na ako. Wala pa akong nakikita na itatayo. Pantay pa yung lupa. Umukay at baka na binabaon doon sa ano. Bumulong ako sa gabi. Nakikita ganyan talaga ang pagtatayo. Inuuna talaga yung pundasyon. Pero kung tayo naramit, di ba? Ganyan talaga. Pinakamahalaga yung pundasyon. They don't want to acknowledge what is already there. Ayaw natin kilalanin. Hindi na nga tayo gumastos. Dugo na nga ni Jesus ang ginastos niya. Siya na nga yung nagpakahirap para magkaroon ng pundasyon. 1 Peter chapter 2, verse 6 to 8. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito aking inilagay sa Siyon ang isang batong panulo na pangulo, hirang, mahalaga, ang sumasampalataya sa kanya hindi mapapahila. Sa inyo nga nananampalataya siya mahalaga, datapat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng nagsisipag tayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo. At batong katipisuran at bato ng pangbuwal sapagkat sila ay natipiso sa salita palibhasa yung mga Swahili na dito rin naman sila itinalaka. Ano sabi? Hindi nila kinilala ang batong panulo, the cornerstone na walang iba kundi si Jesus. Ayaw nilang kilalanin. Paano mahayag na hindi pagkilala sa nalalagay na? Si Jesus,
Inutukoy natin. Sa pagtatayo ng tinatawag na istruktura o infrastruktura, pag hindi nila kayang sundin ang plano, may plano yan eh. Kaya na kailangan natin ng mga architect eh. Pero pag gagawin natin mga kubo-kubo lang, mga bamboo house, kahit wala ng plano, depende na doon sa skill ng gumagawa. Pero kapag ginagawa ko yung building, katulad ng mga nandiyan na tinatayo ng mga budyan, plano po yan, ginubuhit ng mga arkitekto yan. Sa pagtatayo, ulitin ko na tinatawag na istruktura, pag hindi nila kayang sundin ang plano, gumagawa sila ng alternatibong pamamaraan. Yun na nga. Dahil hindi nila kaya yung nalalagay na. So, panuparaan. Ang paksa natin, the problem with life building. Kaya bibigyan natin ng pansin yung mga problema sa pagtatayo. Una, gumagawa sila ng alternatibong bagay. Pag sinabing alternatibo, kamali. Ibig sabihin, ikino-compromise nila yung nalalagay na. O nagbabaka sakali silang makakalitan ang nailagay ng batong Pangulo. Di ba yan ang ginagawa natin? Nag-i-experiment tayo kung ano-anong ginagawa natin. Minsan sumasangguni pa tayo sa mga manghuhula para minsan nilalagyan pa natin ng mga coins, di ba? Yung mga pundasyon, sino gumagawa nun? Kapag ayun, gumagawa na tayo ng iba't ibang uri ng pamalit sa pagbabakasakaling mapalitan ang nailagay ng batong Pangulo. Sa talagay yung ba may kapalit si Jesus? Ha? Yung totoo yan. Kaya pinalitan nila ng Diyos-Diyosan. Yung totoo na, pinapalitan nila. Anong sabi ng aklat ng Roma? Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang bagay na nasisira. Sinamba nila ang nilikha kaysa sa ang manlilikha. Sinamba daw nila yung nilikha kaysa doon sa manlilikha. Aklat ng Roma sa chapter 1, makikita nyo yan. Ang huling bahagi, last part ng chapter na Romans chapter 1, doon mo makikita yun na pinalitan nila. Dahil ayaw nila ang nalalagay na. Pangalawa, sinusubukan nilang ipalit ang emosyon. Sino po rito na gustong magtayo ng buhay nila? Ang nalalagay na sinusubukan nilang ipalit ay kanilang emosyon o damdamin nila. Mga kapatid sa Panginoon, nais kong ipaunawa sa inyo ang emosyon ng tao hindi po pwedeng ipalit sa nalalagay na. Huwag mong piliting patakbuhin ka ng iyong emosyon. Mayroong nang nalalagay. Kahit kailan ang emosyon ay hindi po pwedeng gawing pundasyon. Gusto mong pumasok sa pagkakasawa? Mayroon nang nalalagay na pundasyon kung paano ka magtayo ng pamilya. Hindi mo po pwedeng itayo gawing pundasyon yung emosyon mo. Dahil sa gusto mo, kahit hindi ka pa masyadong nag-i-improve, wala ka pang nauunawaan, wala ka pa nga kahit isang memory verse. Anong pundasyon mo sa pagpasok? Sa isang relasyon? Emosyon. Damdamin. Huwag mong palitan. Kahit kailan ang puso o ang emosyon hindi po pwede. Dama ko hindi ko maganda magdagay ng haligi. Sino na sa dami na nakita ko nagkakayo ng bahay, kahit ako noon, nakapagtayo ako ng kubo. Rest house ko. Tapos ginawang tirahan ng tiya ko. Mga tiya ko. Tapos sabi siya namatay ko sa kayong tiya ko kung napagsakan ng nilo. Kubo lang yun. Narunong ako gumawa ng ano. Pag-hosting yun. Mga biniyak na kawayan, ginagawa ko sa tawag sa peso.
sawali. Ginagawa ko sawali, marunong kong gumawa ng sawali. Kaya pag nawala ako ng trabaho rito, ay walang support na naka-apply ako kay Naaton na gagawa ng kubo. Nakakaintindi tayo gumawa ng kubo. Ano ako niya ibig ko sabihin? Huwag mong ipalit. Makinig ka. Magtayo ka ng buhay mo sa ibabaw ng kinasasaligan na nalalagay na. Sikapin mo munang palaguin ang sarili mo. Huwag kang tumilos dumalaw sa pamamagitan ng iyong emosyon. Mas kinikilala natin minsan ang ating emosyon kaysa nalalagay na patong panulo. Kung natin kasi pinagtitinginan ng emosyon, kasi halos lahat dyan bumabagsak na wala sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa emosyon. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral dahil sa emosyon. Dahil ang pundasyon ng kanilang buhay ay emosyon. Hindi nakagraduate ng college dahil sa emosyon. Ayaw magpasakot sa kalooban ng Diyos dahil sa emosyon. Ulitin ko, kahit kailan hindi itinalaga ng Diyos ang puso upang maging pundasyon ng ating buhay. Nakakatakot. Nakikita ko sa ngayon, marami mga kabataan, 15 years old lang, may anak na. Hindi nakapagtapos. Bakit? Dahil sa emosyon. Dahil yun ang kanilang pundasyon ng kanilang pagtatayo ng kanilang buhay. Pag hindi nila nakaya ang emosyon nila, sunod-sunugan sila sa kanilang emosyon. Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, totoong masama at sinong nakakaalam. Di ba? Puso, emosyon, isa yan. Kaya marami na tayo mga kapatiran na wala sa lugar nito dahil sa emosyon. Dahil nagtayo sila, pinalitan nila ang nalalagay na. At ang ipinalit nila ay alternatibong ang kanilang ikot ng puso nila. Asan sila ngayon? Ano sabi? Ang puso ay mandaraya. At sinabi ito ng Panginoon, ipinakikita niya, hindi mo po pwedeng gawing emosyon ang iyong foundation ng iyong buhay. Dapat natin itong mamunuhan. Pangatlo, edukasyon. Diba? Hindi ko sinasabi masama ang edukasyon. Anong katwiran ng diba? Busy sa thesis. Diba? Busy. Busy sa assignment. Busy sa ano. Yun ang edukasyon ng kanilang buhay. Edukasyon. Pero ang pinakamahalaga pong edukasyon ay pagkatakot sa Diyos. Ang sabi doon ng aklat ng awit, ang pagkatakot sa Diyos ang pasimulan ng karunungan. Ang inyo pong tagapaglingkod ay walang mataas na edukasyon na nako. Inaamin ko. Pero pinagyaman ko ang aking pagkakilala sa Panginoon. At yun naman ang dahilan ko at ako pinagtitiwalaan ng Panginoon na ito ngayon dito. Sabi mo nga sa mga anak ko, pagdating sa edukasyon, maaaring talunin ninyo ako. Pero pagdating sa karunungan sa salita ng Diyos, na pagkatakot sa Diyos, hindi, wala kayong isa. Wala kayo, hindi kayo papantay sa akin kahit sino. Kahit pa yung iglesia ng tao. Sa totoo lang, ang dami ko na di ba ating mga ministro, iniharap sa akin ng ating English. Hindi ko na alam kung anong mga rank mo. Hindi ka na totoo. Mangmang nga ako sa edukasyon, pero matalino ako sa pagtatayo ng buhay dahil alam ko kung saan ko ito itatayo at ito'y sa nalalagay na.
Isa pang bagay, superstition. Alam niyo yung superstition? Pamahiin. Ang isang salin dyan sa English, unfounded belief. Yan. At ano sinabi ko kanina, tatayo ka ng bahay, lalagyan mo ng bariya, yung mga salas mo, yung mga entrada ng iyong bahay, may mga lagay ng mga bariya, ng piso, 20, di ba? Tapos yung pintuan ng bahay mo, hindi dapat nakadiretso sa tapat ng kusina at ng CR. Di ba? At yung deposito ng iyong bahay, hindi dapat nasa salas. Malas daw yun. Bakit nasasabi yun? Unfounded belief, mga pamahiin. Ang pundasyon ng buhay natin, huwag kang magwawalis ng gabi. Lalabas ang swerte. Diba? Yan ang alternative kung ginagawa natin. No, si J.R. ay dumalaw sa isang patay, ang nakita niya, ang daming unfounded belief. Hindi ka pwede mo maligo pag may patay. Ha? Ano pa mga bagay na hindi mo pwede gawin pag meron patay? Isa pang bagay, self-thinking o sariling pag-iisip. Ang pundasyon natin kung ano yung umiikot sa isipan natin at ikukomekta natin sa ating emosyon, ito ang tama. Hamapin na ang sino man. Masunod ka lamang. Di ba? Kaya sabi ko, sa mga anak ko, ang karisma, hindi mo po pwedeng gawin pundasyon para makapagpataluhan ng mga kabataan at ng mga kababaihan. Ang taong dinala mo sa gawain ng Diyos dahil sa karisma mo, galing mong magsalita dahil sa iyong hindi ka magtatagal sa gawain ng Diyos. Kaya dapat natin maunawaan, imulitin ko lang, hindi si Kristi ang pwedeng gawing pundasyon at hindi rin si Christopher ang pwedeng gawing pundasyon sa pagdadala ng kaluluwa. Ang dami ko nang nakita. Pero nga isa, halos 5 taon na yata, 6 na taon eh. Kilala na ng buong pamilya ko eh. Pero asa na, iniwan ang gawain ng Diyos nang walang paalam. Ano ba ibig sabihin? Ang tagal na no? 5 years to 6 years. Kaya di mo po pwedeng gawin yung karisma. Minawaso may pakakalaw pa rin ako. Kaya mo lang ako. Kaya mo padalawin ito. Kasi alam ko, nakikita ko sa mga sa mundo. Biblia. Isa pang bagay, world standard. Nakikibake tayo kung ano ang uso, yan ang ipinapalit natin. Uso naman yan eh. Kaya may mga tao, may nakita ko, hindi na naniniwala sa kasal. Yan ang dahilan. Uso naman yan. Papirasong patila, napakahirap ka dyan. Mas maganda na yung kahit hindi kasal. Basta, minaan ko na yan. Alam mo sakaling hindi magkasunduhin, wala eh. O pagkasal kayo, hindi kayo magkasundo. O, laking problema. Dahil kasal kayo. World standard. Pamantayan ng sanlibutan. Kung ano yung uso, kung ano ang takbo ng sanlibutan, ang sistema ng sanlibutan, yung ang ipinapalit natin. Isa pang bagay, obstinacy. Ano yung obstinacy? Obstinacy, hatigasan ng Diyos. Hatigasan ng Diyos. Ipinagpipilitan yung kanyang self-will. Yung kanyang kagustuhan. Yan ang totoo niyan. So, binigyan natin lahat ito'y problema sa pagkakayo ng buhay. Yan ang ginagawa nilang pundasyon. Hatigasan ng ulo.
Pangalawa, na punto na tayo yung pag-usapan natin problema sa pagtatayo, hardship, kahirapan. Yung sinabi roon kasi na nalalagay na. Yung sinabi na nalalagay na. Pag susundin mo yun, yung nalalagay na, mahirap. Mahirap. Bakit naging mahirap? Dahil ang nakalagay sa plano ng nalalagay na ay unang-una waiting. Maghintay. Ay napakahirap kung maghintay sa totoo ng nakakabagot yan. Eh, gusto pa naman ng mga tao ngayon, lalo na ng mga kabataan, yung madalian, yung kindat lang, okay na. Yung ngayon ng kabataan, ayaw nila mag-waiting. Waiting. Hindi waiting, ha? Bakit kailangan pala yun? Kapag kasyata, sabi ko, kailangan, misis. Nakita mo yung sinasabi ng pastor. Sino ba sabi ng pastor, kailangan daw mag-waiting. Puntasyon daw yan. Sa pagtatayo ng buhay natin. Kaya mag-tiis muna tayo, kahit lugaw ang kinakain natin. Kasi ano tayo sa waiting, kaya tayo. Puntasyon daw yan, sabi ni pastor. Tanggalan po natin maigi yung tutuloy sa tainga natin na sinasabi ko po yung waiting, paghihintay. Sino po nakakagal sa dito maghintay? Ano nyo po, babamitin ko lang. Nung nakaraan niya, sabi ko, siguro 30 minutes, 40 minutes ako nag-interview sa labas. Kasi sabi ko, anak ko na si Dia. At wala naman pati akong dadali na susi, ganda lang nga niya, dahil nawala yung susi niya. Kaya pagdating ko rito, sarado. Sabi ko rito, ganun ako. Yan, di ko naman ako. Pastor, good morning po. Ay, hindi kayo makapasok? Hindi, pinuntahan yung hindi ko alam saan pupunta yun, gabi daw yata. Kasi hindi naman nagpaalam sa akin. Siya ako sa pupunta, na meron palang papalopin. Ako doon. Nandito ko nagkikita. Hindi lang sa akin, okay lang. Sister, tayo doon sa sampaan niya po, walang dumarating. Kahit yung mga Sunday school teacher, hindi nadating. Nauna pang dumaan yung mga bata na tuturuan. Sabi ko, ano kanya natin? Pero alam nyo, nagbunga. Kasi may dumaan ang lalaki. Pastor, ayun po pastor niya. Pastor niya. Nagano siya. Naghahanap siya ng pera. Sabi ko, yun. Kung bakit pinaintulog ng Diyos. Minsan, nung paghihintay, may dahilan nila. May bunga yan. Lumano sila dito, magkasama. Sabi nila, pinayuhan ko sila, sabi nila, pipilitin daw nila maging maayos. Kasi magkahiwalay sila magkasama. Hindi magkahiwalay ang problema, kundi nag-aaral yung babae. Pag wala, malayo, magkahiwalay sila. Sabi ko, hindi maganda yung ganun, magkahiwalay sa magkasama. Para na rin nasa abroad niya. Naaayusin daw nila. Dati na daw sila may ng bahan. What? Bahis na daw yung isa yung suligan daw, bukalis, ng babae. Tumalo dito, nakita niyo sa lahat ng tumalo dito niya. So, dapat ibig sabihin, may kakailangan sa paghihintay. Kaya lang, marami hindi kumakagal. Kaya mahirap yung kahirapan, kaya maglalagay sila ng alternatibo. Pangalawa, longing, pananabik. So, sobrang ng sakit. Hindi naman, mahirap pigilin yung pananabik eh. Alam niyo yung maintindihan ito, pero naiintindihan ko ito. Asawa ni Jane, si Joey, naiintindihan niya. Ang mga tao nasa abroad, ang daming kinasasabihan. Una yung sahod. No, pero kung ako'y sabik ko sa sahod, mas sabik yung nasa dulo ng internet. Totoo yan. Hindi lang
Ang sabi mo, kulang na kulang eh. Kung malapit na, isang linggo na lang. Ano nabi? Di ba kung umiyak ang gusto eh, kita ng mga anak ko yun, umiiyak ako eh. Kasi tapos na yung aking kontrata, ayaw pa akong pauwi eh. Ayaw ko eh. Bigyan na lang daw ako ng malap. Sobrang pananabik. Pananabik. Yun ang ibig ko sabihin, mahirap yan. Yung sobrang pananabik. Yung may kinalaman sa ano yan. Yung related din sa tinatawag na emotion, kita ng laman, pananabik. Pangatlo, patient. Kawalan ng pagtitiis. Pag mayroong nalalagay na, pag sinunod mo yung nakalagay na, kasama doon yung pagtitiis. Magtitiis ka. At isa pang bagay, costly. Masyadong mahal. Para makita nyo, ipapakita ko na sinabi ng Panginoon. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Mateo chapter 7, verse 24 to 27. Kaya ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at tumilip ang hangin, hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ano sinabi ni Juan? Sinasabi ng Panginoon. Verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, bumaha, at umihip ang hangin at tinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Ano sinabi ro? Ang nagtatayo daw ng isang tao matalino ay nagtatayo sa ibabaw ng bato. Pag wala kang pagtitiis, hindi mo kaya magtayo sa ibabaw ng bato. Batong buhay. Titik-tikin mo yun eh, para mahukay na, pag makapagpuso ka ng puste eh. Ito, paltos-paltos ang kamay mo. Gamit ka ng bareta. Isang libo ka ng bayo ng bareta, hindi natintinan. Bakit alam na po, pinatututla. Ano niyo yung sabihin? Kasi yung naigig, gumawa yung maigig yung nakalagay. Bato ang pinag-uusapan eh. Napakahirap. Pero kung wala kang pagtitiis, hindi ka talaga magtatayo sa nalalagay na. Kasi mahirap eh. Matagal. At pag ang bagay ay matagal, hindi lang naghihintay ka pag ang isang bagay ay matagal, magastos. Yan ang may dala kanila. Makanti na yan, pinuturahan nila. Ang ganda ng patakaking tura, wala sinabi. Biniro ko yung mga sinabi ang bagay nilang gumo. 4 na araw na sila. Hindi pa sila tapos. Samantala yung akin, laki-laki. 24 hour lang, tapos. Tingnan mo naman kung anong itsura. Yan. Ang sinabi mo. Eh, yung lamok doon, madudulas. Dumapo sa wall nila eh. Yung lamok, madudulas eh. Eh, dito, pwede mabahay ang lamok eh. Ang dami bukas-bukas oh. Pero ang tagal gawin, malaking gastos yun. Yan sa atin, ang bilis. 70 pesos lang napaputok yun sa bakery. Ang gastos yun. Tubig, soft drinks. Tapos, ito, tingnan mo, 3-4 lang, inabot na ng linggo, hindi ka tapos. Pero tingnan mo, pasukin mo. Una, kinayod nila. Tingnan mo, sinander nila. Ano mga ginawa. Nawa niyo yung sabihin. Yung madalian, wala masyadong gastos. Pero pag matagal, mahirap magastos.
Kaya ayaw ng maraming tao doon sa nalalagay na. Pag nagtayo ka ng bahay sa ibabaw ng nalalagay na, magastos siya. Malaking hirap. Magpapatos-patos ang kamay mo. Pero yung nagtatayo ng bahay, sa buhangin na, kumuha ka lang ng isang poste. Itusok mo to sa buhangin na, bitingan mo. Babak ng pusa. Wala kang kahirap-hirap. At yun ang gustong-gusto ng mga tao na ipalit sa nalalagay na. So, ang daming kyaw-kyaw ni Pastor. Pati puso, pinakikialaman. Paano ba yung ito sabihin? Yan ang kagustuhan ng kung mga poste, itusok mo sa buhangin. Yun ang sinasabi ng Panginoon, hindi lang yan yung pasize ng letra por letra. Tuunan mo na kami yung poste, itinapat mo sa buhangin. Ganun nyo na magsasayaw dati ng gano'n to. Tignan mo, babaw na ang kanya ng babaw. Gawin mo sa pato yun. Hindi mo kayang gawin mo. Pero anong sabi doon? Kahit tumating ang malakas ng bagyo na tatayo ang itinatag sa nalalagay na. Pero yung inilagay sa pundasyon ng sanlibutan, sa emosyon, sa pananabik, sa edukasyon, pagdating ng bagyo, bagsak. Anong sabi ng Panginoon at kakilakilabo ang kanyang pagbagsak. Kaya dapat natin maunawaan. Sa maniwala tayo sa hindi, mas marami ang nagtatayo sa bunginan ng kanilang bahay. Sa tingin nyo, bakit? Sa anong dahilan? Ang gusto ng tao ay easy. Yun ang totoo. Pangatlo, at dito ako magtatapos. Pangatlong problema sa pagtatayo ng pundasyon sa buhay, people don't value standard. Sino pong nagsasabi ng ito? Ang tao hindi nagpapahalaga sa kahalagahan ng nalalagay na. Kaya nga sabi ron, kinatisura nila eh. Dahil hindi na sila dumatayo. Dahil kinatisura nila yung nalalagay na. Ang tao, pipipiliin ang lahat, makuha lamang sa madalian ng isang bagay. Ayaw magpakita ng eagerness, katapatan sa pananalangin, paghayo, pagsasalita, pangangaral ng salita ng Panginoon, lahat ng bagay. Maaari lang lahat ng bagay kumukuha sa tindahan. At pag inindat may something na. Yan, ano na ibig sabihin? Ang tao, titipirin ang lahat, makuha lamang sa madalian ng isang bagay. Ang isang bagay na nagtatagal, uulitin ko magastos, kaya ayaw nila, kaya hindi sila nagpapahalaga sa standard. Pag hindi natin pinahalagahan ang nalalagay na, ibig sabihin niyan, dinadaya natin ang ating sarili. Piruin mo, dinadaya mo sarili mo. Sarili mo ang dinadaya mo pag hindi mo pinapahalagahan yung nalalagay na. Sarili mo ang dinadaya mo. Nagsuffer ang Cebu. Anong dahilan doon? Hindi nila pinahalagahan yung standard. At bakit hindi pinahalagahan ng standard? Dahil kawalan ng katapatan, nakausap akong mga may kinalaman sa construction, yung engineer daw nila, pag naglalagay ng bakal sa karsada, pagkaan ng inspector doon sa inspector ng DPWS, pagkaan noon, pinamubugot daw ng mga yung bakal. Pinuhugot. Kaya pag puso, walang bakal. Anong tawag doon? Wala sa standard. Anong dahilan? Kawalan ng katapatan. Kaya hindi pinahalagahan yung standard.
nalalagay. Meron na nalalagay. Doon ka magtayo sa nalalagay na. Ang taong walang pagpapahalaga sa standard, walang pader sa buhay. Yan po huwag natin kalimutan. Ang taong walang pagpapahalaga sa standard, walang pader, walang pundasyon sa buhay. Ang gusto ko, yung sinabi ni Pastor Jesse Clark sa kanyang pangangaral. Ang sabi ni Pastor Jesse Clark, siya nagsabi na ang taong sinasamahan ng Espiritu ng Diyos ay mayroong lumalago na pader sa buhay. Ibig sabihin ng pader, limitasyon yun. Meron daw lumalago, minabubuo daw, ang tao daw na may Espiritu ng Diyos, sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, mayroong lumalago na limitasyon. Pader, limitasyon yan eh. Kaya nagpapagawa ng pader ang mga tao, ang mga may bahay, para hindi mapasok ng magnanakaw, ng mga outsider. Yun ang ibig sabihin nun. Ano ba niyo hindi ko sabihin? Totoo ito. Ewan ko kung napakinggan ng dumalo. Nasabi ni Pastor Jesse Clark, yun na sinabi niya, ang tao sinasamahan ng Espiritu ng Diyos ay mayroong lumalago na pader sa buhay niya. At hindi niya kailanman papasagin ng pader na yun. Ang pag-iingat ng Panginoon ay naisasagawa kung pinahalagahan mo o ng tao ang pagtatayo sa ibabaw ng pundasyon na nakalagay na. Kaya huwag ka maghanap ng pag-iingat ng Diyos. Kung ayaw mo naman, kung ang takbo ng buhay mo ay pawang nakalagay sa alternatibong pamamaraan, hindi sa nakalagay na. Natakot ka nga sa yuwan at sa mga the big one na darating pa dahil ang pundasyon ng buhay mo puro alternatibo. Pero kung ikaw ay naglalagay ng pundasyon ng buhay mo ay sa nalalagay na wala kang dapat i-katakot. Ba't ka matakot? Ba't ka matakot sa bagyo? Sa lindol, wala na nga tayong bahay. Natakot ka. Wala na tayong bahay na ibabagsak. Natakot sila dahil naroon lagi pa nilang bukamuhayan eh. Pera nila, yung anong nila. Ang tanong lagi ng tao, ano ba ang kalooban ng Diyos? Mga kapatid, madaling malaman ang kalooban ng Diyos. Dahil ang kalooban ng Diyos ay matagal nang nalalagay. Ayaw mo lang magpirit doon sa nalalagay na walang iba kundi si Jesus. Yun ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin nung nalalagay na, God's will yun eh. Dahil siya ang naglagay mo eh. Itatayo mo na lang sa ibabaw ng bato. At ang batong yun ay si Jesus. At yun ang kalooban ng Diyos. Walang pinakaligtas na tao sa buong mundo, kundi ang mga tao na sa pinakasentro ng kalooban ng Diyos. Aklat ng awit, chapter 127, verse 1 hanggang 2. Malimang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan nagsisigawan ang nagtatayo. Malimang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhan gumigising ang bantay. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibangong maaga at magpahingang tanghali at magsikain ng tinapay sa papagalan sapagkat binibigyan niya gayon ng pagkatulog ang kanyang minamahal. Awit chapter 33, verse 11. Ang payo ng Panginoon ay nananayong matibay magpakailanman. Ang mga pag-iisip ng kanyang puso sa lahat ng salitahi. Proverbs 3:5-7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag mong gawing pundasyon ng iyong kaunawaan o abilidad. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas.
Huwag kang magpakakanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at umiwalay ka sa kasamaan. Purihin ang pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Ako po'y nangusap sa isang simple payak na pangungusap. The problem with life building. Una, the problema, we don't want to acknowledge what is already there. Hindi natin pinahalagahan, kinikilala ang nalalagay na. May kinilagay na eh. Pangalawa, hardship. Bunga ng kahirapan. Sobrang mahirap ang sundin, ang plano at kalooban ng Diyos. Pangatlo, people don't value the standard. Yung natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Praise God. Hallelujah. Huwag tayo humihilig ng isang awitin. Praise the name of Jesus. Anak, dapat ikatakot kung alam mo kung saan ka nakatungtong. Kung alam mo kung anong pundasyon ang pinaglalagatan mo ng buhay mo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ayaw lahat ito tumayo. Sa oras na ito, magpapakasakali ako sa online na mayroon pang hindi nakakakilala sa Panginoon. Natatakbo mo ang sarili mo sa sarili mong pagkaunawa. Yan ang pundasyon ng buhay mo. Sarili mong pagkaunawa, diskarte mo sa buhay. Ayaw mo kilalanin ang nalalagay na. At walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kikilalanin mo lang ang nalalagay na. Walang sino man makapagdidiba ng mga bagay na itinayo ng ating Panginoon. Yan ang dapat mong makuha. Kaya kung hindi mo pa kinikilala ang Panginoon, pinatatakbo mo ang buhay mo sa sarili mong pagkaunawa, sa iyong emosyon, dapat mong kilalanin. Kung ano-ano na nangyayari sa daigdig natin, patitigasin mo pa ba ang puso mo? Hindi ka ba nababahala? Hindi ka ba nababahala? Natigas pa rin ba ang puso mo hanggang ngayon? Nag-i-eksperimento ka pa rin? Pinakikita mo pa rin na yung iyong emosyon? Kaya po ikaw yan. Kaibigan, pagsabihin mo si Jesus, hanggang hindi pa huli ang pagdaan. Kaya po ikaw yan, mananalangin ako sa iyo ng isang pagtanggap sa Panginoon. Ulitin mo ang matagal sasabihin ko bilang pagkilala mo sa Panginoon. Panginoong Jesus, inaamin ko po ang lahat ng aking pagkukulang at aking kailangan. Wala akong kinikilala, kundi kung ano ang tumatakbo sa isipan ko at sa aking ilusyon. Eh sa oras na ito, nagpasya po ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At sa oras na ito, tinasya ko rin na buksan ang aking puso at inaanyayahan kita pumasok, maghari sa pinakasentro ng puso. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagpapalik makasama ko ako doon sa buhay na wala ng lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, lugar at pagkakatawa sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Pupuksan ko ang altar ng mga taong gustong ilalangin ang pundasyon na nalalagay na bukas ang altar. Praise. Pag sinabing nalalagay na, susunod ka na lang. Huwag ka na mag-experimento. Makinig ka na lang. At
sumunod ka doon sa plano ng Diyos, ilagay mo ang buhay mo sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Jesus. Sundin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Ipasabog mo ang iyong sarili sa salita ng ating Panginoon. Huwag kang magmadali, huwag kang mainip, huwag kang mawalan ng pagtitiis. Magtiwala ka sa Panginoon. Dahil walang takong na natulong sa isang pundasyon na nalalagay. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan, O God, at palagi po, Panginoon, ang iyong anak. Lord, namusap ka pa. Ilagay mo siya sa pinakatulo ng iyong pundasyon, ng iyong kalooban, ng iyong patatagin mo ang kanyang buhay tulad ng aming karamang nalilit na dinadalamin sa iyo. Pagpalain mo po siya, mahayag ang pagsama mo sa kanyang buhay. Hindi lang sa kanyang pamilya, sa lahat ng kanyang nakakakilala sa iyong Diyos. Gamitin mo ang mag-asawa, gamitin mo ang patatagin ng Diyos. Bunga, hallelujah, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo ang iyong lahat ng kanilang Diyos. Lord, puspusin mo siya ng karunungan. Magtayo ka ng isang pader na magsisilbing proteksyon sa kanyang buhay ng ilang Diyos. Karunungan niya po mula sa iyo ng ilang Diyos. Yes, Lord, O God, in the name of Jesus. Tulungan mo sa iyo ng iyong anak. Huwag mong kanasiro ang ibahan at ilis kami tayo sa buhay ng iyong anak. Gamitin mo ito sa malamig na siyo sa buhay niya. Hanggang sa nagtitiwala sa kalooban ng Panginoon, pagmarami mo siya ng Diyos. Maraming mong salamat. O Panginoon, ako ay nalatahan na siya ng Panginoon. Ibayang kong pagkakilala. O mahayag sa kanila ang iyong kalupihan, ang iyong kalakasan, O God. Tulungan mo po, Panginoon, ang pamilya nito ng maraming pinagdadaan sa iyo. O ang pamilya ng Sinorio, Alta, Alta, tulungan mo po, Panginoon, nagiging ito sa iyo, mahayag ka sa kanilang buhay ng ilang. Ikaw, marami mong salamat sa iyo natin. Pagpalagi mo po, Panginoon, ang iyong anak. Patuloy na magsulong ng lalaki ko, Panginoon. Pagtitiwala sa kalooban mo. O Lord, mag-usap ka sa buhay na. Iligtas mo. Gawin mo siyang pundasyon para sa pagkakang ng pundasyon. Para sa kanyang pamilya na pinagin. Yes, Lord, hallelujah. Tayo mahali tumayo. Inainawitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord God. Let the glory of your name be the passion of the church. Let the righteousness of God be the holy name first. Let Pagpalagi ko ang iyong salita ng bagay hindi ko kaya nalilingon. Gamitin mo ito maging sa online na pinagpili. Maraming kaluluwa, maraming puso ang mausahan, maraming kaluluwa ang aking lahat sa iyo na pinagpili. God, maraming mong salamat, Panginoon, sa iyong pagpili. Yes, O Lord, O God, hallelujah. Purihin natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Yes, O God, maraming mong salamat. Ingatan mo anumang kalamidad ang dumating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ingatan mo, Panginoon, ang pusong tumitiwala sa iyo at ilang Diyos. At buksan mo ang puso ng mga taong hindi kumikilala sa iyo, God.
Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dismiss na po tayo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Amen.